Matapos mag-boycott ng 3 araw, biglang nagsipasukan ngayon sa Senado ang ilang miyembro ng Cayetano Bloc. Nagkatensyon na naman at nagkatulakan pa nga sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ng Cayetano Bloc ang kanilang pagdinig tungkol sa flood control scandal. Nanindigan din si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang legal na Senate President. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, bakit naman humantong pa sa tulakan ang mga pangyayari dyan sa Senado? Cheryl Julius, ang nangyayari kasi ngayon dito sa Senado, parang may 2 Blue Ribbon Committees na may magkaibang chairman. Okay, bago nangyari yung pagbakante ng chairmanship kahapon ng mga komite at pagpalit ng liderato, alam natin na yung Blue Ribbon Committee na yon ay pinangungunahan at nililid ng chairman nito na si Senator Pia Cayetano. Pero napalitan nga siya doon sa nung nagkaroon ng quorum kahapon ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon under Senator Pia Cayetano ay nagdesisyon na tuloy ang pagdinig ng nasabing komite kaugnay sa flood control scandal. Pero yung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon, kinansela yung hearing na yan. Kaya sabi nila, hindi dapat magpapasok ng mga resource persons kasi ang hearing ay inireschedule sa darating na Lunes. Diyan nag-ugat yung tensyon dahil nang magsidatingan yung mga resource persons kanina, hindi yan pinapasok dito sa may first floor ng Senado. Pero talagang ipinilit nila Senator Pia Cayetano na maipasok yung kanilang mga inimbitahang guests para matuloy yung kanilang pagdinig kanina. Narito ang aking report. Nakapasok yung mga Philippine Marines na kasama sa guest sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Nagkatulakan sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa first floor ng Senado. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Oh my God! Maya-maya, nagtakbuhan naman papuntang second floor sa plenaryo si Senator Pia Cayetano at ang kasama niyang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico para sa gagawing pagdinig tungkol sa flood control scandal. Sama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God! Sir. Thank you, sir. Ang eksenang yan, nangyari ilang minuto makalipas ang press conference ni Senator Win Gatchalian na siyang inihalal na acting Senate President ng umano'y bagong mayorya. Sabi niya, walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. giit din ni Gatchalian, walang gagawing pagpapadlock sa session hall. Hindi ako mahilig sa mga padlock-padlock. No? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin, may mga protocols tayo for security. Si Senator Gatchalian ang unang nagpatawag kay Interior Secretary Remulla bilang preventive action sa seguridad ng Senado. Si Gatchalian din ang nagsabing hindi papasukin ang resource persons dahil wala namang hearing alinsunod sa bagong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kung walang hearing, di walang resource person. That's under the security policy. Kaya itinanggi ni Remulla na hinarang niya at nanulak siya kina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla. Hindi nga, palabas na lang ako, di ba? Opo. Didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up. Tapos bigla na lang a whole gang went up on. I didn't have any security with me, nothing. So it was a try to block. I could not have blocked them alone. Matapos kasi ang 3 araw na no-show sa plenaryo, nagpakita sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Loren Legarda para sa pagdinig ng flood control scandal. Pero kapansin-pansin naman na hindi dumalo sina Senators Mark Villar, Camille Villar, Bongo at Joel Villanueva. Bago simulan ng hearing, binakbakan muna ng Cayetano Block ang Gatchalian Block matapos magdeklara ng quorum kahapon at italaga si Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President Pro Tempore kapalit ni Legarda. Pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead.
Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President pro tem. I am not AI, I'm alive. And I'm present. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. Kahit itinuloy nila ang flood control probe, walang Senate Secretariat o stenographer na present kaya hindi documented ang kanilang pagdinig. Hindi nga ito naka-livestream sa official social media pages ng Senate of the Philippines. Bago kasi yan, unang nagmemo si Senator Win Gatchalian na work from home ang Senate employees. Yan ay kahit pa may memo rin si Senator Alan Cayetano na tuloy ang nakaschedule na hearing. Kaya ang Cayetano Block nanawagan na pumasok ang mga Senate staff. Nanindigan din si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang leader ng Senado. Kaya dapat daw na magdesisyon ng mga empleyado kung sino ang susundin. Sino ba nanggugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Pero nitong umaga, naglabas ulit ng memo si Senator Gatchalian. Pinaikli ang work hours ngayong araw. Matapos ng hearing, nagpapresko naman si Cayetano. Giit niya, handa naman siyang makipag-usap sa Gatchalian Block. Pero patutsada niya, Kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa Office of the Senate President. Di ba nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing, ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media, hindi yung pang-media, we're willing to talk. Di ba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinetreten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore at hindi ka acting Senate President. muli ring iginiit ni Cayetano na hindi naman siya binigyan ng chance ng Gatchalian Block habang siya ang nasa pwesto. Una nang sinabi ni Gatchalian na handa silang makipag-usap sa Cayetano Block. Pero nanindigan din ito na may quorum sa plenaryo sa bisa ng 12 senador na present kahapon. Dahil dyan, kasamang nabakante daw ang posisyon ng Senate President. Gayunman, sabi ni Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kaya niyang gampanan ang lahat ng trabaho ng Pangulo ng Senado. Sorry, hindi naman sa minamaliit yung acting, pero kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules, Kasi ang rules natin, very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate, So that's why they appointed an acting Senate President, para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana, So that's the essence of why we have that rule. Dahil may mga panukalang batas na hindi natalakay ang Senado nang hindi sila magkaroon ng sesyon nitong mga nakaraang araw, naghahanda raw sila Senator Win Gatchalian sakaling magkaroon ng special session. Gayunpaman, kakausapin daw muna nila ang mga taga-kamara para mabalangkas ang mga pinaka-importanting bills na dapat mapag-usapan sakaling magpatawag nga ang Pangulo ng special session. Hindi rin daw nawawala ang posibilidad na kung magkaroon ng special session ay makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that, ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, pwede sa special session yan, for sure. But wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things.
Julio, Cheryl, usapang impeachment naman tayo dahil tinanong din natin yan kanina. Sino ang magiging presiding officer? Dahil dala-dalawa nga yung nagkiklaim na leader ng Senado ngayon. Para kay Senator Win Gatchalian, siya ang uupong presiding officer bilang siya ang tumatayong acting Senate President. Manunumpa daw siya oras na buksan o magsimula ang impeachment trial sa darating na Hulyo. Pero wag din natin kalimutan, Julio, Cheryl, na hindi naman isinusuko ni Senator Alan Cayetano yung pagiging Senate President niya, at ayon nga sa kanya, he will still perform the duties of being Senate President. At kasama dyan yung pagiging presiding officer. So hindi tayo magugulat kung ilalaban ni Senator Cayetano kung sakasakali nga na dumating yung Hulyo na ganito pa rin yung standing, may acting Senate President at may Senator Alan Cayetano na ginigiit na siya pa rin ang leader ng Senado. Huwag tayong magulat kung ilalaban din ni Senator Cayetano na dapat siya ang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa inyo, Julio, Cheryl. So may lumala pa yung sitwasyon ngayon. Parang magulo siya, Cheryl. Nakakalito siya kung tayo nga parang litong-lito dito sa buhay natin, di ba? Imagine niyo naman yung kalituhan, maawa na lang talaga tayo sa mga Senate employees. Kasi again, ulitin ko, yung kagabi lang naglabas ng memo si Senator Alan Cayetano. Sabi niya, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga offices, respective offices na merong kailangan gawin dyan sa hearing na yan, magsipasok kayo, mag-assist kayo, mag-coordinate kayo, mag-cooperate kayo. Tapos minutes after, naglabas din ng memo si Senator Win Gatchalian asking or actually in-order lahat ng Senate employees na mag-work from home. Saan ka naman lulugar, hindi ba? So parang more than sa atin na medyo nalilito na rin talaga, mas nakakalito ito para sa mga empleyado ng Senado. At natanong nga rin natin sa kanila, no, paano ba? Sino bang susundin sa inyo? Sabi ni Senator Win Gatchalian, para sa kanya, siya yung duly elected na ating acting Senate President. At kahit pa acting Senate President, quote-unquote lang, at hindi pa siya real Senate President, meron siyang mandato para gawin ang lahat ng trabaho ng leader ng Senado. Pero ang sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, siya yung Senate President na inelect ng 13. So dapat daw alam ng mga empleyado kung sino yung susundin nila. Dahil kung may nanggugulo daw, hindi raw yun yung paksyon nila Cayetano, kundi yung paksyon nila Gatchalian. Cheryl. May reaksyon na ba si Senator Alan Peter Cayetano sa biglang pagsipot ng kanyang kaalyadong si Senator Cheese Escudero kaya biglang nagka-quorum kahapon? Natanong siya dyan tungkol dyan ng sorpresa nga dumating sa plenaryo kahapon na para bagang saved by Senator Cheese Escudero, yung minority block na ngayon ay tinatawag na nilang majority block. Ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay tinuturing pa rin daw niya na kapatid si Senator Cheese Escudero. If we have the soundbite, baka we can play it, Cheryl. But let me know if wala. I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. Wala kasing live stream kanina ng hearing, maliban nga sa mga media na present doon. So ibig bang sabihin, hindi na talaga yan pasok sa Senate records o wala na bang bearing yun nangyari kanina? About sa recording, Cheryl, yung official na records, parang wala. Kasi wala ngang secretariat, walang Blue Ribbon Office na present, and then walang stenographer, like what you said, Pero kasi present yung mga empleyado nung kada senador na nandun. So present yung employee si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Amy Marcos. So hindi natin alam paano sila nag-document. Kasi for example, even if hindi siya mapapanood sa YouTube channel ng Senado kanina, mapapanood naman siya sa YouTube, sa page ni Senator Alan Cayetano. So in that case, we don't know if they documented it in their own way. Para kahit papano, meron pa ring record na may nangyaring hearing. Pero kung may bearing yan, Cheryl, again, depende kung sinong tatanungin mo. So kung ang tatanungin mo ay ang grupo nila Senator Cayetano, definitely may bearing. Ang sinasabi nga nila, itong hearing na ito, napakaraming katotohanan daw ang lumabas dahil ang promise nga kahapon ni Senator Marcoleta, wag daw kukurap kapag pinanood yung kanilang hearing dahil dyan daw lalabas yung mga katotohanan na magsasabi daw ng direksyon ng ating bansa.
Pero pag tinanong mo naman yung kampo nila Senator Gatchalian, particularly si Senator Erwin Tulfo na siyang hinalal naman ng chairman ng Blue Ribbon Committee, para sa kanya, it's a sham. Sinasabi niya, illegitimate, walang bearing, walang bigat yung hearing na yan dahil ang totoo daw at ang official daw na hearing ng Blue Ribbon kaugnay sa pareha sa topic, yung flood control scandal, ay sa darating na Lunes, 9 a.m. kung saan imbitado ulit yan yung 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. So, yun yung perspective, Cheryl. Depends on who you ask. Okay. Ito may ilang beses lang natatanong kasi walang nagpapatinag eh, 'di ba? So, saan pwedeng i-challenge kung sino sa kanila ang tama? Sa kanino sila makikinig? Ang hamon kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, kung gusto nyo, sabi niya, akyat nyo sa Supreme Court. Pero tingin daw niya ay hindi gagawin. Pero kasi ganito yan, Cheryl, talagang magkaiba yung paniniwala nila eh. Kasi para sa kampo ni Senator Alan Cayetano, the quorum and the majority is 13 because they're basing it sa 24 senators. Pero ang kampo nila Senator Gatchalian, dinidiin nila yung legal basis nga nung Cuenco versus Avellino versus Cuenco na nangyari na ito dati, na nangyari na 12 ay tinuring ng quorum. So pinaninindigan talaga nila Senator Win Gatchalian na yung nangyaring palitan ng liderato kahapon, totoo siya. At yung bagong set of officers ngayon, ito na yan. Pero ang sinasabi naman nila Senator Cayetano, hindi yan effective kasi wala kayong 13. So kami pa rin. And I see that meron tayo doon sa aking storya na pati sila Senator Loren Legarda, sinasabi nila, hindi ako AI, ako pa rin ang Senate President pro tempore. So ganun siya, Cheryl. May magkaiba sila talaga ng pinaglalaban. So at parehang nagmamatigasan dahil talagang nasa kampo ni Senator Gatchalian yung mga veterano din ng mga senador. Sila Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson na nagsasabi na walang Senate President temporary dahil kasama sa nabakanting posisyon yung Senate President. Pero sa kampo nila Senator Alan Cayetano, hindi yan totoo. Dahil ang sabi ni Senator Alan, siya pa rin ang lehitimong Senate President hanggang sa ngayon, hanggat walang 13 yung kabilang kampo na makapaghalal ng, just in case, si Senator Win talaga yung kanilang ihahalal na bagong Senate President. Sherin. So yun na lang talaga ang parang magiging solusyon na mabilis, magka-13. Nandoon pa rin ba yung usapin na magkaka-13 nga? Syempre may usap-usapan, we have some sources saying na merong isa, merong dalawa na pwedeng mag-jump. Pero alam mo, Cheryl, na tayo nasanay na tayo in the past 2 to 3 weeks na para tayong magkaka-anxiety disorder na dito kada araw na may kudeta ba, kasi may numero daw, meron daw lilipat. So I think ang mangyayari sa atin dito, wait and see na lang. Kaya lang, wala na kasing sesyon. Nag-adjourn na sila kahapon and we know na yung palitan ng leadership will just happen kapag may sesyon. Ang aabangan natin dito, Cheryl, ay kung magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para nga ipasa yung mga hindi na ipasang panukalang batas dahil hindi nga nagsesyon ang Senado for a couple of days. At gaya nga ng sinabi, ang tanong ko kanina kay Senator Win Gatchalian, is it possible na sa special session na yan nakabuo na kayo ng 13? Sabi niya, posible na may 13 na sila at maihalal na talaga siyang totoong Senate President. Cheryl. May mga nagsasabi nga na itong nararanasan ngayon ng bansa natin ay isa ng constitutional crisis dahil sa nangyayari dyan. Anong mangyayari ngayon? Bali, ito, kinikilala na nga sila ni Pangulong Bongbong Marcos bilang sila ang legitimate Senate. So parang tuloy-tuloy na ba ito ng pag-usad ditong bagong liderato? Isa pa yan, Julius, buti nasabi mo, yun din yung pinanghahawakan nila Acting Senate President Win Gatchalian na, kinikilala kami ng Kamara, kinikilala rin kami ng Malacanang, so legit kami. And yun nga, bumabase sila doon sa kanilang basihan na hindi ito first time na nangyari na may quorum na 12. Nangyari na ito noong 1949, noong 2017, na kinilala yung quorum na ito. So,
yun talaga yung pinangahawakan ng kampo ni Senator Gatchalian, na legit kami. Pero yun nga, si Senator, he's not, hindi niya isusuko ito ni Senator Alan Peter Cayetano without a good fight. Dahil ang sa kanya, pinangahawakan niya, siya yung Senate President na hinalal na may 13 boto at hindi si Senator Gatchalian na may 12 boto. So paano mo nga ba yun i-reconcile? Hindi ko alam. Siguro talagang kailangan magkaroon na ng 13 yung kabila para once and for all, kasi kahit naman si Senator Alan Peter Cayetano sinasabi niya, kung magkaroon kayo ng 13, walang problema, bababa ako. Pero hanggat wala kayong 13, hindi nga nila kikilalanin. So kung magka-13 na itong bloke nila Senator Gatchalian, baka kahit papano magkaroon na ng stability at magkaroon ng katahimikan dito sa Senado. Kasi alam nyo, Julius, Cheryl, in the days to come, mukhang mahaba pa tong laban na to. Kasi ngayong gulo, tungkol pa lang yan sa Blue Ribbon Committee. Marami pang mga ibang komite na natanggalan yung kabilang kampo, yung kampo nila Senator Alan Cayetano. At hindi naman natin i-expect na hindi rin sila manlalaban dahil nakuha yung mga komite na yan ng kampo naman ni Senator Gatchalian. For sure, parang ganun din yung lalabas. Baka dala-dalawang hearings na magkakaparehas na topics. We don't know what's gonna happen in the days to come. But bagamat sinasabi ng Senator Gatchalian na umaasa silang stable na, Nabanggit mo na rin na yung Go ahead, tungkol dun Julius, sa, go ahead. sa Blue Ribbon hearing, no? At next week ay magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing si Senator Erwin Tulfo. Anong mga ina-expect ba natin dito sa hearing na to? ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, yung hearing niya ang legit, sabi niya. Kasi siya naninindigan siya na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. So yung para sa kanya daw talaga, maghapon daw silang magtatanungan dito at nakita ko yung notice mula sa kanyang komite, imbitado ulit itong mga inimbitahan ngayon sa Blue Ribbon hearing. Kasi nga nasasabihan sila Senator Erwin Tulfo na may pinagtatakpan silang katotohanan. Kaya ang ginawa nila, o sige, kung sino yung mga gusto niyang guest, i-invite din namin para makapagsalita din sila sa hearing. At ang sabi din ni Senator Erwin Tulfo kahapon, dun sa hearing nila sa Lunes, imbitado lahat, mayorya at minorya, magtanong daw ng wantosawa. Yan daw yung expected sa Lunes. Yan ang abangan natin, no? Pero babalikan ko lang ng konti tungkol dun sa 13. Kayo, mga insider kayo dyan eh. Alam niyo yung mga bulong-bulungan dyan. May chances ba, na merong bumaliktad pa? Pwede pa ba yun na mangyari? Yeah, if tatanungin mo yung kampo nila Senator Gatchalian, meron pa rin silang kinakausap. But of course, they will not bear names with us. But nandyan because, Julius, being a real Senate President will always be better than an acting Senate President. Kasi kagaya niyan, acting Senate President si Senator Win Gatchalian, pero challenge siya ni Senator Cayetano na ako yung totoong Senate President. So I guess the real solution for this, for both of them, and especially sa kampo ni Senator Gatchalian, ay kung ma-elect na talaga siya, na talagang Senate President, para wala nang tanungan, wala nang questionan, wala nang away. So I think bilang nagko-cover dito, yan na talaga yung goal ng kampo nila Senator Gatchalian, to really get the 13 as soon as possible para matuldukan na itong issue na ito, Julius. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.